Mga kabayan, mga katambay, si Kamanong po. Nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambay mga kabayan. Samahan niyo po inyong lingkod. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Sana po nasa mabuti po tayong kalagayan lahat mga kababayan. Ito po, umpisa na po natin mga tambay. Ito po, pakinggan po natin ang mga sagot at reaksyon po ng Kongreso, ng Senado at ng Palasyo dito po sa nilabas po ng Korte Suprema na pumapabor po ang desisyon sa ating Vice President Sara Duterte. Mga katambay, napakaraming pong paglabag, lalong-lalo po sa proseso po na ginawa po nilang impeachment sa Vice President. Tingnan po natin at komentuhan po natin ang kanila po mga reaksyon at sagot. Unahin po natin ang Senado, mga katambay. Unahin po natin ang Senado. Ito po, pakinggan po natin ang balita. Sure, ano ba ang ipininto ni Senador Villanueva kaya sinabi nito na maaari pa rin tumuloy ang impeachment trial kahit may decision na ang Supreme Court? Yun, sui generis ang impeachment court. Ibig sabihin, unique, natatangi at may sarili itong uri o description. Ito ang nilinaw ni Senador Joel Villanueva kasunod nga ng paglalabas ng desisyon ng Supreme Court na unconstitutional o labag sa saligang batas ang naisang pang-impeachment case kay Vice President Sara Duterte. Paliwanag ni Senador Villanueva, nangyari na ito dati sa impeachment case ni former Chief Justice Renato Corona, kung saan pinagbotohan anya ng mga Senator Judge kung susundin nila ang desisyon ng Korte Suprema kaugnay ng impeachment trial sa dating Chief Justice. Giit ni Villanueva, nasa impeachment court pa rin ang desisyon. Supreme Court made that decision or not, the impeachment court will proceed. And I'm sure someone will raise it during the impeachment proceedings. For sure, someone will raise it. Diba? So, we are sui generis ang impeachment court. So, we will proceed. So, these are all questions that will be raised, diba? With the decision of the Supreme Court, will the impeachment court submit to the decision of the Supreme Court? Ayon naman kay Senador Vicente Tito Soto III, bilang miyembro ng impeachment court, mas gusto niyang marinig kung ano ang masasabi ng House of Representatives. Gayunman, hindi niya rin anya masabi kung may mangyayaring impeachment trial at pag-aaralan din niya ang payo sa kanya ng isang legal luminary kaugnay ng issue. Merong nag-a-advise sa akin na pwede raw namin i-disregard, pwede i-disregard ng Senate yung Supreme Court decision because it tramples over the work of the Senate na kaiwalay. Siyempre pati kami. So, yung advice na yun, ay pag-aaralan ko muna bago ako mag-comment. Nanindigan naman si Senador Bam Aquino na dapat ipagpatuloy ang impeachment trial alinsunod sa mandato ng konstitusyon. Nanawagan rin ito sa mga kapwa-senador na agad na magsagawa ng caucus o pagpupulong para talakayin ang desisyong binabaliwalaan niya ang kanilang tungkulin sa saligang batas. Naniniwala ako na dapat matuloy yung impeachment trial. Yung mandato, tungkulin at kapangyarihan na nakasaad sa saligang batas ay nasa Senado at walang iba. Handa na kaming dinggin ang lahat ng ebidensya para makapagdesisyon ng patas bilang mga hukom, kaya dapat ituloy na yung impeachment trial. Nagpahayag naman ng pagkadismaya si Senador Risa Ontiveros sa biglaang pagpigil ng Korte Suprema sa pagdaraos ng impeachment trial laban sa Vice Presidente. Ngunit malinaw din naman anya na sinasabi ng Supreme Court na hindi nila pinapawalang sala si VP Duterte at maaaring ma-file ang impeachment complaint sa susunod na taon. Ngunit ipinagtataka nito kung paano nalabag ang one-year ban rule. Mayong isa lang naman anya ang kaso na iniakyat sa Senado ayon na rin sa desisyon mismo ng Korte Suprema sa Gutierrez
versus House of Representatives. Welcome naman kay Senador Jinggoy Estrada ang desisyon ng Supreme Court. Anya, isa itong paalala na lahat ng mga hakbang sa pagpapanagot ng mga public official ay dapat nakaangkla sa legalidad at due process. Kaugnay nito, bilang co-equal branch ng pamahalaan, dapat anyang sumunod ang Senado sa desisyon ng Korte Suprema kahit na itinuturing na isang political process ang impeachment proceedings. Ayon naman kay Senador Francis Kiko Pangilinan, bagaman hindi pa nito nababasa ang desisyon, mukhang isinasantabi ng SC ang legal principle ng presumption of regularity ng mga aksyon ng co-equal branch. Bagaman kailangang igalang ang Korte Suprema, napapaisipan niya siya kung ganito rin ang magiging pasya ng SC kung sinunod ng Senado ang saligang batas kaugnay ng pagsasagawa ng trial forthwith noong Pebrero. Para naman kay Senador Amy Marcos, dapat igalang at respetuhin ang desisyon ng Korte Suprema. Nanawagan rin ito sa mga kasamahang senador na magtrabaho at atupagin ang kapakanan ng mamamayan. Naglabas rin ang pahayag si Senador Ronald Bato de la Rosa sa pamamagitan ng isang social media post. Anya, buong magmosyon ito na i-dismiss ang impeachment complaint kay VP Sara, guided o may patnubay ng Holy Spirit siya, katulad lang ng paglalabas ng pasya ng SC na unconstitutional ito. Bagaman nalulungkot si dating Senador Franklin Drilon, sinabi nito na hindi na dapat isagawa ang impeachment trial. Yan po mga tambay, ang mga senador mga tambay. Pakinggan naman po natin ang Kongreso mga tambay. Pakinggan naman po natin sa Kongreso kung ano naman po ang reaksyon ng nag-impeach sa Vice President mga tambay. Pakinggan po natin. I-set up ko lang po. Nakita nyo po yung mga abogado at hindi abogado kung paano po sila mag-react. Hindi po ba? Ito po, set up. Ito na po, pakinggan po natin ang Kongreso na mga tambay, ang House of Representatives sa ang kanila pong spokesperson po mga tambay. Gagawin ng House of Representatives ang lahat ng legal na paraan upang protektahan ang kalayaan ng Kongreso at pangalagaan ang tungkulin nito sa ilalim ng saligang batas. Ito ang pahayag ni Attorney Princess Abante, spokesperson ng House of Representatives, matapos ideklara ng Korte Suprema na unconstitutional ang articles of impeachment na inihain sa Senado laban kay Vice President Sara Duterte. Paglilinaw ng opisyal, wala pa silang natatanggap ng kopya ng desisyon. Dagdag pa nito, iginagalang ng House of Representatives ang Supreme Court, subalit iginiit na hindi ito titigil sa pagganap ng tungkulin, kabilang na ang impeachment process na eksklusibong kapangyarihan ng kapulungan. Anya, makasisira sa prinsipyo ng check and balances ang panghihimasok mano ng judiciary sa impeachment process. Isang political process anya ito at wala dapat legal technicality na makapipigil dito. Mga tambay, ano? Ibang klase, no? Walang makakahadlang sa kahit legal ang pag-usapan po pagdating po sa impeachment nila sa Vice President. Ibang klase, no? Hindi na po uso. Bakit gumawa pa kayo ng ruling? Gumawa pa kayo ng ruling of articles ng impeachment kung hindi nyo rin masusunod yung ruling o yung rules ng impeachment. Di ba? Lumabag na nga kayo sa one year bar ng impeachment. 4 ang ginawa nyo. Tapos ngayon, gagawin yung bobo, tanga, gago ang mga Pilipino para maniwala sa inyo. Kasi po nakakahiya na po sila Nakakahiya po, lalo-lalo po, nakakahiya po ang ating institusyon ng Kamara at Senado sa banyaga, sa buong mundo. Nakakahiya po ang ginawa nila. Mga mambabatas, hindi marunong sumunod sa proseso ng batas. Nakakahiya po. Nakakahiya. Ito po, pakinggan naman po natin ang Malacanang mga tambay. Doon po sa kanilang USEC mga tambay. Pakinggan po natin. I-set up ko lang po ang yan po. Sandali lang po mga kabayan. Ayusin ko lang po. Pakinggan po natin ang ito po. Sandali lang po. Pakinggan po natin si Yusek mga tambay. Ngayon lang po yata naniwala ito sa desisyon ng Korte Suprema mga tambay. Pakinggan po natin ang Yusek. Nanawagan naman ang Malacanang na irespeto
ang Korte Suprema sa gitna ng naging desisyon nito sa constitutionality ng articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, kailangan muna nilang tignan ang buong nilalaman ng naging desisyon ng Supreme Court. Nanawagan ng palasyo na irespeto ang kataas-taasang hukuman at ilagay ang kanilang tiwala sa institusyon. Kinikilala ng Malacanang ang pagiging independent ng hudikatura at legislatura sa paghawa sa impeachment process na ito. Ayan mga tambay, ayan, sa kauna-una pagkakataon ay pumabor po ang desisyon po sa Vice President at iginagalang po ng Malacanang yan po mismo ang pahayag na isang tinatawag na garbage in, garbage out ng Vice President, si Jose Castro mga tambay. At tinatawag din po niya yan na pinsan daw po ng isang convicted ng child abuse na si Franz Castro mga bayan. Yan po mga tambay. Nakakagulat po. Grabe po ang gigil ng mga senador. Hindi sila susunod. Hanggat maaari po ay gusto pa rin nila ituloy ang impeachment ng Vice President. Kahit po ang Kongreso, mga kabayan, hindi po dapat daw ito panghimasukan ng Korte Suprema. Ano po ba ang ginawa ng Vice President para po ito questionin? Di po ba yung legality? Dahil ang Vice President po ay isang abogado. At ang isang usapin po ng impeachment ay may ruling. Di po ba? May ruling po ito eh. Di ba? Kailangan po ito may proseso. Dahil may article dahil meron pong batas para sa ruling ng article po ng impeachment. Hindi po ba? Ito po yung mga mambabatas mga bayan. Nakakabobo po talaga. Nakakabobo po pala pagka ang mambabatas ang tinitingnan lang po yung pang sariling interes. Di umano. Di ba? Nakita nyo po yung mga pang sariling interes nila umano ang nasa kanilang mga kokote. Maglalagay po sila ng ruling of article of impeachment na dapat sundin po ang proseso ng impeachment. Hindi po ba? Sila po mismo yung lumabag. Saan ka nakakita na meron silang nilagay na article ng impeachment na kailangan 1 year bar lang, 1 year, isang beses lang i-impeach mo ang isang katulad po ng Vice President. Isang beses. In-impeach mo ng 4 na beses sa loob ng isang taon. Saan napunta yung 3? Tapos, nung in-impeach mo, ang Vice President, yung ika-4 pa na impeachment, doon mo in-impeach ang Vice President. Hindi po ba ito mga tanga, gago at nagpapakabobo lang dahil sa mga pang sariling interes? Nakita nyo po? Mainam pa si Jose Castro. Nakakaunawa siya ng Korte Suprema ay dapat paniwalaan. Di po ba? Independent body. Pero pagdating sa Senado, sa Kongreso, ay hindi pwede. Kailangan ang masunod, itong dalawang institusyon na ito, nakahiya-hiya na po. Kahiya-hiya na sa mata ng mga Pilipino at kahiya-hiya na po sa mata sa buong mundo na nakasubaybay po sa ating bansa. Nakakahiya. Saan ka nakakita? Nagdesisyon na Korte Suprema. Mali ang ginawa niyong proseso. Napakarami niyong paglabag. Ni ayaw niyo nga sagutin ng Korte Suprema. Pinasasagot ang Kongreso. Nasaan na? Bakit hindi niyo in-impeach ang Vice President? Doon sa yung unang impeachment pa lang, nasaan na yun? Hindi niyo nga masagot ang Korte Suprema. Dinagdagan niyo pa ng ikalawa. Dinagdagan niyo pa ng ikatatlo. At naging 4 pa. At pinasasagot nga rin ng Korte Suprema ang mga pumirma rito. Yung mga pumirma ba ay nakita ba nila yung kanilang pinirmahan? Binasa ba nila? At matibay ba ang mga ebidensya nito na ang Vice President ay talagang impeachable? Di po ba? Question din po ng Supreme Court yan. At yung hinahanap ng Korte Suprema na dapat sagutin nila, nasaan, bakit hindi nila ginalaw? Hindi nila ginalaw ang impeachment ng una, pangalawa, at pangatlo.
na puro paglabag po sa rules of impeachment. Hindi po ba? Maglalagay kayo ng batas. Maglalagay kayo ng article, yung tinatawag na article. Ito po sa nag-violate po sila Biniolate po nila ang Constitution po ng 1-year bar ng under Article 11, Sections 3 ng 1987 Constitution. Lalabagin mo yung batas na mismo sinusunod po yung rules na yan. Nasa batas po yan. Di po ba dapat sundin mo ang Constitution? Pero pagdating po sa mga mambabatas na may mga pangsariling interes na talagang kailangan po nilang i-abolish o sinasabing ipolitika ang isang vice president para po mawalan na sila ng tinik sa lalamunan. Mga kabayan, nakita niyo po yung mga pagmumuka. Yung mga pagmumuka na gustong-gusto at gigil na impeach ang vice president at tuloy ang impeachment at nadidismaya pa sila sa Korte Suprema. Ibang klase itong mga tao na ito. Nadidismaya ka sa Korte Suprema, sila nga yung kahuli-hulihan. Di ba? Sila na. Wala nang higit pa sa kanila. Yung desisyon nila ay pinali na yan. Wala nang makakabali pa sa desisyon ng Korte Suprema. Di po ba? Sila na yung nasa rurok. Pero pagdating dito sa mga congressman at pagdating sa mga senador, kino-question pa rin na ang Korte Suprema. Abay, wag na kayong tumakbo senador. Di ba? Pumasok na lang kayo at magpaka-chief justice na lang kayo ng Korte Suprema. Itong mga senador na ito, katulad po ni Risa Hontiveros, mga tambay, na hindi matanggap. Ganon din po si Kiko Pangilinan, na isa ring abogado. Anin mo pa si Risa Hontiveros na talagang gigil na gigil yan sa mga Duterte. Hindi po ba? At hindi po abogado yan. Si Risa Hontiveros, si Kiko Pangilinan, si Tito Soto, medyo pa siya, nag-iisip pa. At meron pa siyang kukonsultahin daw po, mga tambay. At lalo po ito, si Villanueva, mga tambay, si Joel Villanueva. Ibang klase rin ng utak nito, hindi po abogado ito. At anin mo naman si Bam Aquino. May aasahan ba po dyan ang mga Duterte kay Bam Aquino? Mga tambay. Buti pa ito sila Senator Bato. Kahit hindi abogado ay naiintindihan ang rules of impeachment na hindi nasunod ng Kongreso. At ganon din po si Jinggoy Estrada nagsalita na talagang dapat po galangin ang proseso ng batas, ang rules of impeachment na hindi ginalang ng Kongreso. Binaliwala, di ba? Dahil nga po sa pagiging gahaman at ganid nito umano sa kapangyarihan, mga kababayan. At ganon din po, pumapabor din po sa Korte Suprema at sinasang-iunan din po ng isang sinasabing isang Marcos, mga tambay, na si Senadora Amy Marcos, mga kababayan. Yung iba, malalaman pa po natin kung ano po mga isasagot ng ibang senador. Pero dito, makikita mo na agad ang layunin ng ibang senador. Mga kababayan, katulad po ni Villanueva, si Bam Aquino, Risa Hontiveros, Kiko Pangilinan, mga tambay, ano aasahan mo riyan? Tito Soto, ano aasahan mo riyan? Mga kababayan. Babatikusin mo pa, kukwestiyonin mo pa Supreme Court? Mga kababayan, hindi mag-file kayo ulit ng impeachment. Di ba? Mag-file kayo ulit ng impeachment dahil hindi umubra. Ayusin nyo ang impeachment nyo sa Vice President. Pwede naman hanggang hindi sumasapit ang halalan sa 2028, may pag-asa pa kayo na i-impeach nyo ang Vice President. Hindi po ba? Hanapan nyo pa. Damihan nyo pa. Kaya lang, sumunod kayo sa rules. Sumunod kayo sa batas, sa konstitusyon. Sumunod kayo. Mga hinayo pa kayo. Hindi po ba? Naturingan kayo yung mga mambabatas. Tinuringan kayo mga mambabatas. Nagbabalangkas ng batas. Gumagawa ng batas. Pero yung mismong batas, ayaw nyo sundin. Mga hindot kayo, ibang klase kayo. Nagpapakabobo kayo at nagpapakagago. Tapos ngayon, itutuloy pa rin nyo na impeachment. Hindi ba lalo kayong kahiya-hiya? Sinabi na nga na Korte Suprema, labag. Napakaraming yung ginawang paglabag pag itinuloy nyo yan. Hindi po ba pakapalan na lang mukha yan? Pakapalan na lang mukha pag tinuloy nyo pa yan?
itong mga senador na ito. Di ba, na gustong-gustong ituloy, katulad ni Hontiveros, Pangilinan, Aquino, Villanueva, Soto, nag-aalanganin pa raw sa kuno, at marami pang iba susunod dyan. Hindi po ba? At ganun din po ang Kongreso. Nakala mo sila ay mas ma-powerful pat iba, mas maalam pa sila sa Korte Suprema. Itong Kongreso na ito, abogado pa yan. Sa bagay, nagsalita naman ano naman ang aasahan natin sa isang attack dog umano ng Kongreso na si Princess Abante. Isa rin po abogado yan, mga kababayan. Ano aasahan natin dyan? Sige nga, buti pa ngayon, hindi binatikos ng isang Yusek Castro na tinatawag na reyna raw po, reyna ng mga attack dog umano. At tinatawag din po ng Vice President na garbage in, garbage out. Si Anti-Claire, mga tambay, si Anti-Claire na tinatawag po. Nakita nyo po, buti pa si Yusek Castro, ginalang, nirespeto ang desisyon ng Korte Suprema. Sa unang pagkakataon, pumabor pa siya. Hindi niya kinuwestiyon ang Korte Suprema dahil pumabor ang desisyon, mga kabayan, sa Vice President. Paano po hindi papabor ang desisyon sa Vice President? Merong ruling, merong article na impeachment, may article of impeachment, at may ruling, may rules. Di po ba? Nasa konstitusyon na dapat nilang sundin. Paano masasabing mali ang Vice President at tama sila? Una-una, kailangan isa lang, hindi ka sumobra doon sa sinasabing one year bar ng impeachment na isang impeachable. Isa sa loob na isang taon, sobra-sobra na yung ginawa mo. Sino paniniwala ng taong bayan? Yung Kongreso na gumawa ng sobra-sobrang impeachment sa Vice President? O yung Korte Suprema na kinu-question din sila, bakit nyo ginawa yan na 4? Mali. Samantalang gumawa tayo ng batas. Gumawa tayo ng rules. Di ba? Gumawa tayo, nasa konstitusyon natin yan. Bakit nyo ginawa yan? Ngayon, sasabihin sa atin ng mga senador na merong silang sinasabi independent body. Sinasabi nila. Pero kahit sabihin mo independent, susunod ka pa rin sa batas. Batas pa rin ang susundin ng mga Pilipino. Kahit senador ka pa, sa batas ka pa rin susunod. Di po ba? Kailangan sundin mo ang proseso ng batas. Dahil ang ating bansa ay may batas na dapat sundin. Hindi batas ng mga senador. Hindi yung kanilang mga kukote. Dahil nga po sa pamumulitika, pang sariling interes, mga kababayan. Nagiging bobo po, tanga, at karamihan po yung nagpapaagago umano itong mga mambabatas na ito. Sa ano po sa tingin nyo? May katotohanan po ba na ang mga ito, sa kabila ng alam naman nila na mali ang proseso ng ginawa nila impeachment sa Vice President, maniniwala pa ba tayo sa kanila? Bakit kaya? Nangihinayang kaya sila? Yan po ang tanong ni Kamanong. Bakit kaya? Kasi doon kasi sa mga congressman, nagkaroon daw po ng suhulan umano. Sinasabi po ni Representative Toby Tiangco na lahat ng pumirma na 200 plus pumirma sa impeachment ay nagkaroon daw po sa kanilang mga opisina ng mga extraordinary daw na 150 million, hindi raw bababa sa 150 million. Ito kaya ang pinanghihunayangan din ng mga senador? Mga kababayan, yung sinasabing suhulan umano? Pinanghihunayangan kaya yan nila Senador Villanueva, ni Senator Soto, ni Senator Aquino, Bam, at ni Senator Kiko Pangilinan, at ni Senadora Risa Hontiveros na meron ding issue na nagbabayad ng mga testigo, milyones, at may kakaharapin po itong kaso sa mga darating na panahon, at kailangan niya rin po na magkaroon ng limpak-limpak na salapi umano dahil sa magiging suhulan umano ng impeachment ng Vice President na di hamak mas malaki sa kanila ikumpara mo sa mga congressman, representative na pumirma.
sa impeachment sa Kongreso? Nagtatanong lang si Kamanong. Ano po sa tingin niyo mga kababayan? Pinangihinayangan kaya ng mga senador kahit labag sa batas, labag sa konstitusyon ang ginawa nilang impeachment sa Vice President, ang proseso ng impeachment. Pero okay lang sa mga senador na ito. Bakit kaya sila nang gugumigil kahit labag sa batas, mga kabayan? Bakit kaya? Dahil kaya sa ganon, sakinang ng pera, umano, mga kababayan? Dahil kaya sa ganon, kaya, nagtatanong lang po si Kamanong. Hindi naman po sila mga mukhang pera. Hindi po ba? Mukha po bang pera at gahama sa kapangyarihan si Risa Hontiveros? Hindi naman siguro. Ganon din po ba si Kiko Pangilinan? Gahaman po ba ito sa pera at sa kapangyarihan? Hindi naman siguro. Ganon din po ba si Tito Soto? Na tumanda na po sa Senado si Tito Soto? Hindi naman po gahaman sa pera yan at kapangyarihan. Hindi naman. At lalo-lalo po isang pastor ng isang reliyon na si Senator Villanueva Macajos, hindi naman po gahaman sa pera yan. At hindi po nasusuhulan yan. Hindi po ba? At ganoon din po isang Aquino na si Bam Aquino. Hindi po naman mababayaran ang prinsipyo niyan. Mga kababayan, hindi po ba? At hindi nasisilaw sa pera yan. Hindi po ba? Hindi. Lalo-lalo na kung ooperan pa sila ng bilyones umano nang sanay na sanay maglagay ng mga extraordinary sa Kongreso, lalo-lalo sa panahon ng budgeting. Hindi po ba? Gano'n na lang sila bigyan ng isang damukal na pera ng taxpayer na wala naman po tayong nakikita kung saan nila dinadala ang pera natin. Pwede pong mapunta sa mga politiko yan, umano. Hindi ba? Hindi ba, mga kabayan? 13 lang ang kailangang pirma dyan kung hindi nagkakamali si Kamanong. 24 po ang senador. Kung hindi 13 o 12. Gaano mo na lang bigyan niya ng tig-1 bilyon ang mga pumirma dyan? 12 bilyon po lamang yan o 13 bilyon. Yung naisisingit nila sa mga blanco sa budgeting pagdating po saan? Di ba? Yung ginagawa nilang budgeting, ano po naisisingit nila dyan, mga kabayan? Di ba? Yung mga blanco nalalagyan ng 241 billion kung hindi nagkakamali si Kamanong na isisingit. Gaano mo na lang bigyan ng mga senador na mag-i-impeach sa Vice President, mga kabayan? 241 billion nga na isisingit. Gaano na lang pondohan mo isang senador na papabor sa impeachment? Kahit bigyan mo ng 5 billion, kakayanin po yan. Hindi po ba? Nagtatanong lang si Kamanong. Kaya ba sila gigil na matuloy ang impeachment? Kahit walang ground of impeachment, mga gawa-gawa lang po ebidensya. At diyan ka rin magtataka sa mga senador na yan. Gigil na gigil po sa impeachment ng Vice President sa kanyang confidential fund. Pero sila mismo ay meron din. Lalong-lalo po ang Pangulo ng Bansa, mga tambay, na masanay na tayo sa pagbaha at masanay na rin tayo sa problema ng bansa, sa kahirapan, sa bagyo, sa baha, sa mga adikto, sa korupsyon, di ba? At sa kanyang issue na siya ay gumagamit ng pulburon at coke at tawas, pati ang kanyang asawa, ay masanay na rin daw po tayo ayon sa Pangulo, mga kababayan. Kaya po dito po, mga kababayan, yan po, nakita na po natin ang mga kulay at karakas at ang kanila pong mga hangarin na mga mambabatas, mga senador, mga congressman. Isa-isa na po silang nagpapahayag dito po sa inilabas na desisyon ng Korte Suprema na napakarami po nilang nilabag, mga kababayan, sa ginawa nilang impeachment sa Vice President. At isang damukal na pera po ng taong bayan ang dapat po nilang ipaliwanag sa taong bayan. Magkano
At nasaan ang pera namin? Magkano po ba ang ginagastos nyo para i-impeach ang Vice President? Magkano na po ba pera ng bayan ang nilulustay nyo para dito sa pagpapatalsik sa Vice President? To 2022 pa po yan. Inuupakan na po nila yan. Ang tanong po ngayon, ang tanong po namin, nasaan na po ang pera namin at magkano na po ang ginagastos nyo sa Vice President sa pagpapatalsik sa kanyang pwesto? Magkano na po, mga kababayan? Yan po ang tanong ni Kamanong. How much, mga kababayan? Tingnan po natin at abangan po natin sa mga darating na panahon, oras o araw kung ano po ang magiging desisyon. Dito po natin malalaman, mga kababayan, kung gaano karami. Ngayon po, nagpahayag na po ngayon, katulad po ni Risa na pumapabor, di ba? Si Bam, si Kiko, mga kababayan, si Soto, sino pa ba yung mga nandyan? Si Villanueva, yan na po nagpahayag sa pumapabor. Si Soto, 50-50 na yan, pero mukhang papunta na rin po dyan. Si Soto, Villanueva, si Bam Aquino, si Risa Hontiveros, at si Kiko Pangilinan, mga tambay. Yan po ang mga nag-uumpisa na po na talagang kino-question nila ang Supreme Court at kailangan ang masunod po ay ang rules ng Senado dahil daw po sila po ay separate body, mga kababayan. Parang sinabi mong walang silbi ang ating Korte Suprema. Parang sinasabi mo mas makapangyarihan pa ang rules ng Senado kaysa sa batas ng ating saligang batas, ang ating konstitusyon. Ganyan po katitindi at katatalino po ang mga senador natin ngayon. Kahanga-hanga po ang mga senador natin. Ubod ng mga talino. Karamihan po rito hindi pa abogado. Napakatatalino. Kahanga-hanga po. Pwedeng ipagpatayo po ng lapida. Hindi pala lapida. Rebulto. Mga kababayan, maraming salamat po, mga kababayan. Yan po, narinig po natin ang mga komento po, mga Palasyo, Kongreso at Senado, mga kababayan. Thank you po sa nagusto po ng Tambayan, mga kababayan, sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Sa ating po mga subscribers, maraming salamat po. Mabuhay po kayo. At shoutout po sa inyong lahat. Ingat po. At ganoon din po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya sa inyong lingkod. Maraming salamat po. Shoutout po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo, mga kababayan. At ingat po, lalo po sa inyong mga paggawa. At syempre po, bago po tayo magtapos, isama po natin sa ating madasal at panalangin na maingatan po ang pamilya Duterte, ang ating Vice President na pilit pinababagsak, at ang ating dating Pangulong Duterte na naipatapo na po nila, kidnapping. Sana po maingatan, lalo po sa kapahamakan at madugtungan pa po ang kanyang buhay, kalakasan, at makabalik po ng mapayapa sa lalong mabilis sa ating bansa. Maraming salamat po sa mga dasal, mga kababayan. Muli po, ingat po. Paalam po muna. Bye-bye.